Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 401. Ang unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Green Lotus Change. Mula sa sandaling makuha niya ang kulay pilak na scroll hanggang sa ito ay naagaw ay 1 segundo lang ang pagitan. Matapos marinig ang mapanuksong tawa na iyon, sa wakas ay nakabawi si Fanling mula sa pagbabagong biglang lumitaw. Biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon habang dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Madilim ang kanyang tingin habang nakatingin sa taong nakaitim na nakasuot sa sanga ng puno. Matapos makita ang pamilyar na damit, na nakita niya sa auction ground, hindi niya maiwasang magulat. Agad niyang sinabi sa madilim at malamig na boses. Ikaw ba? Nang magsalita si Fanling, ang natitirang mahigit 10 blood guards sa battleground, na mayroon pa ring lakas sa pakikipaglaban ay nagsimulang kumislap sa isang tabi na may mahusay na pagtutulungan ng magkakasama. Nagkataon namang pinalibutan nila ang lalaking nakasuot ng itim sa loob ng kanilang paligid. Madilim at malamig din ang mukha ni Elder Luo. Ang kanyang pares ng nagyayelong mga mata ay puno ng layuning pumatay. Anuman ang intensyon ng taong ito, tiyak na hindi dapat umalis ang taong ito sa lugar na ito, dahil nakipagbanggaan siya sa kanilang operasyon. Hihihi. Junior Sect Leader Fanling, nagkita tayong muli. Ang maselang at makisig na mukha sa ilalim ng itim na damit ay itinaas sa isang mapanuksong ngiti. Nilero ni Xiaoyan ang kulay pilak na scroll sa kanyang kamay, at walang pakialam sa blood guards na ganap na nakapaligid sa kanya habang siya ay mahinang tumawa. Ibigay mo ang balumbon at iiwan ko ang iyong bangkay sa isang piraso. Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Fanling, na matingkad na parang likidong dugo, ay itinutok kay Xiaoyan. Ang madilim at solemn na mga salita ni Fanling ay may madilim, malamig na layuning pagpatay na bumubulusok mula sa kanila. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Hindi lamang niya pinansin si Fanling, ngunit pinitik niya rin ang kanyang kamay at ang kulay pilak na scroll sa kanyang kamay ay inikat at inilagay sa kanyang storage ring. Mabuti, mabuti. Napaawang ang sulok ng bibig ni Fanling nang makita ang aksyon ni Xiaoyan. Isang galit na berde ang bumungad sa maputlang puting mukha ni Fanling. Ang dalawang salita, na naglalaman ng isang matalim na layunin ng pagpatay, ay sunod-sunod na inilabas sa kanyang bibig. Sa sandaling tumunog ang dalawang salitang ito ni Fanling, ang 10 plus blood guard na nakapalibot kay Xiaoyan ay biglang sumigaw ng sama-sama. Ang siksik, maitim, kulay dugong Daochi ay umapaw mula sa kanilang mga katawan, at sa wakas ay ibinalot sa buong mahabang kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga paa ay biglang humakbang sa mga sanga ng puno at ang 10 dagdag na mga figurine ng tao ay bumaril ng paputok kay Xiaoyan. Ang gilid ng mga mata ni Xiaoyan ay tumama sa mga blood guard, na sumugod at umatake mula sa lahat ng direksyon. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang hilt ng heavy Zuan ruler na nakatago sa likod ng itim na roba. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang makapal at malamig na puwersa na unti-unting lumalapit. Ilang sandali pa, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Isang napakalaking itim na anino, na may dalang puwersang nakadiin, agad na itinaas ang takip ng itim na damit. Ito ay tulad ng isang kulay itim na windwheel na may Xiaoyan sa gitna habang nagsimula itong kumalat ng ligaw. Klang, klang, klang. Saan mang lugar kung saan dumaan ang kulay itim na gulong ng hangin, lumilipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Ang mahahabang kutsilyong iyon sa loob ng mga kamay ng blood guards ay talagang inalog ng puwersang nakapaloob dito hanggang sa mahulog sila mula sa kanilang mga kamay. Maliit na bilang lamang ng mga blood guard, na ang lakas ay medyo mas malakas, ang halos hindi makahawak ng kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, iyon ay sa paunang kondisyon na ang puwang sa kanilang kamay, sa pagitan ng kanilang hinlalaki at kanilang hintuturo, ay nanginginig hanggang sa sila ay pumutok. Biglang huminto ang umiikot na mga paa at kasabay nito, nawala rin ang kulay itim na gulong ng hangin. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang mga blood guard na umabant ng wala pang kalahating metro, ngunit may mabangis pa ring mukha. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti.
Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa puno ng kahoy at kasunod ng isang pagsabog ng enerhiya, ang kanyang katawan ay naging isang napakabilis na kidlat na itim na anino. Dumaan siya sa pagitan ng pag-atake ng mahigit 10 blood guards. Bang! Bang! Habang dumaraan ang kanyang katawan, paulit-ulit na umalangaw ang mga muffled sound. Sa bawat oras na may muffled sound na ilalabas, mayroong isang blood guard na magsusuka ng sariwang dugo at mahuhulog sa mga makakapal na sanga bago masira ng husto sa lupa. Magpumigla sila ng ilang beses, ngunit nauwi silang lahat ng walang lakas. Itinaas ni Fan Ling ang kanyang ulo at pinanood ang matinding kidlat na labanan sa himpapawid. Ang dating madilim at malamig na mukha niya ay biglang naging mas kalmado sa sandaling ito. Dahan-daang itinaas ng kanyang mga daliri ang isang dagwang mahabang kutsilyo mula sa lupa. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit sa loob nito. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at dahan-daang pinunasan ang mga bakas ng dugo sa kutsilyo. Sa isang walang malasakit na boses, sinabi niya. Sa paligid ng isang 4-star Dadoushi. Sa kaunting lakas na ito, naglakas loob pa rin siyang agawin ang pagkain sa aking bibig. Talagang matapang siya at mapagmataas. Elder Luo, hayaan mo akong hawakan ang taong ito. Manatili ka doon. Pigilan mo siya kung may balak siyang tumakas. Oo, Junior Sect Leader, mag-ingat ka. Bahagyang tumango ang matandang nasa gilid. Binuhat niya ang isa pang Elder Han, na pansamantalang nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban, at umatras ng ilang hakbang. Mula sa paraan ng pag-atake ni Xiaoyan sa Blood Guards kanina, halos nakita rin niya ang lakas ni Xiaoyan. Sa mga tuntunin ng lakas at liksi, ang taong nakaitim na ito ay mas malakas kaysa sa Dadoshis ng Black Skeleton Tomb kanina. Gayunpaman, anuman ang sinabi ng isa pa rin siyang Dadoshi. Si Fan Ling, sa kabilang banda, ay isa ng tunay na Daoling. Bang! Ang huling Blood Guard ay nabasag din sa ere. Nabalot ng sariwang dugo ang mukha niya habang unti-unti niyang ipinikit ang mga mata sa huling pagkakataon. Kasunod ng pagkatalo ng huling Blood Guard, unti-unting bumababa ang katawan ni Xiaoyan. Itinagilid niya ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at matangkad na pula na sariwang dugo ang sumunod sa katawan ng ruler habang unti-unti itong tumutulo pababa. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit mo kami sinusundan hanggang sa lahat ay dahil sa fragment ng mapa na iyon, tama ba? Random na itinapon ni Fan Ling ang kanyang mga damit, na nahawahan ng dugo, nang bigla siyang nagtanong sa mahinang boses. Bahagyang nanginig ang mabigat na pinuno. Ang bata at maselang mukha na iyon sa ilalim ng itim na damit ay biglang nagkaroon ng karagdagang lamig. Hihihi. Mukhang ang swerte ng Young Master na ito na talagang makakuha ng kayamanan sa pamamagitan ng aksidenteng pagkakatisod dito. Dahil sa sobrang pag-aalala mo rito, sa palagay ko ay hindi ito isang ordinaryong bagay. Kapag nakauwi na ako, hahayaan kong pag-aralan itong mabuti ni tatay. Sa kanyang karanasan, dapat na makakuha siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa fragment ng mapa na iyon. Bagamat napakaliit ng pagkilos ni Xiaoyan, nahuli pa rin ito ni Fan Ling, na naging maingat sa kanya. Hindi napigilan ni Fan Ling na tumawa ng malamig sa kanyang nahanap. Maaaring wala kang pagkakataong dito. Isang mahinahon na boses ang lumabas mula sa ilalim ng itim na damit. Isang berdeng Daochi ang mabilis na lumabas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan bago pumulupot dito. Ganun ba? Napakaraming bor na tulad mo ang nakita ko, na ang pangangatwiran ay nasakop ng mga kayamanan sa Black Corner region. Gayunpaman, ang kanilang huling pagtatapos ay mukhang hindi maganda. Itinaas ni Fan Ling ang kanyang kilay at nagpalabas ng isang madilim at malamig na tawa. Ang maitim, malamig, kulay dugo na si Daochi ay dahan-dahan ding lumabas sa katawan ni Fan Ling. Agad na tumagos sa hangin ang madugong amoy. Habang tumatagos ang madugong pabango sa lugar, bahagyang yumuko ang likod ni Fan Ling. Para siyang isang mabangis na hayop na nakatuklas ng biktima nito. Ang mga bakas ng dugo ay unti-unting lumalabas sa kanyang mga mata, na nagbibigay sa kanyang hitsura ng isang tiyak na ligaw, mabangis na aura. Ang mga paa ni Fan Ling ay ipinasok ng malalim sa lupa. Sa isang tiyak na pagkakataon, isang mahinang dagandong ang biglang lumabas mula sa lalamunan ni Fan Ling.
Tinapakan niya ang kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay parang palaso na nag-iwan ng busog. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan. Ang matalim na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, na nababalutan ng kulay dugo na Daochi, ay nagdala ng isang matalim na tunog ng hangin na hinihiwa habang ito ay marahas na nahak pababa. Ang malakas na hampas na ito ni Fan Ling ay nagresulta sa walang tigil na sonic boom na sumasabog sa hangin. Ang napakalaking itim na pinuno ay biglang lumapit. Ang kulay berdeng Daochi sa ibabaw nito ay kasing siksik ng makapal na malapot na likido. Pagkatapos nito, malakas itong bumangga sa kutsilyo ng dugo. Bang! Ang tunog ng pagbangga ng metal ay tumunog at ang isang malaking halaga ng mga spark ay tumalsik. Ang pinaghalong berde at pula, twin-colored na mga ripple ng enerhiya ay kumakalat mula sa punto ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng kutsilyo at ng ruler. Direkta at marahas nitong pinutol ang kalahating talampakan ng lupa mula sa lupa, kung saan nakatayo ang magkabilang panig. Lumipad ang lupa at napuno ang kalangitan. Naramdaman ni Xiaoyan ang halos manhid niyang mga braso at bahagyang nagbago ang mukha sa ilalim ng itim na roba. Ang kanyang kalaban ay talagang karapat-dapat na maging isang malakas na Daoling. Ang lakas na ito ay hindi kilalang bilang ng beses na mas malakas kaysa sa isang Daoshi. Kaya lang, bakit parang may manipis na pakiramdam ang Daochi ng lalaking ito? Sa lakas ni Xiaoyan, maaaring makalaban niya ang isang malakas na Daoling para sa ilang palitan nang hindi gumagamit ng anumang Dao techniques ngunit lubos niyang mauubos ang kanyang Daochi. Gayunpaman, ang pag-atake ni Fan Ling kanina, na tila walang katulad na mabangis, ay hindi kasing lakas ng inaasahan ni Xiaoyan. Ang taong ito ay may napakalakas na lakas. Nang magkadikit ang kutsilyo at ang pinuno, ang mga binti ni na Fan Ling at Xiaoyan ay lumaban ng ilang labanan sa isa't isa sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, ang mabigat na pinuno ng kabilang partido ay nahulog ng naka-crosswise at sila ay napaatras ng ilang hakbang. Naramdaman ni Fan Ling ang bahagyang sakit na natitira sa kanyang mga paa at hindi naiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigla sa kanyang puso. Talagang totoo ang sinabi ng ama. Bagamat ang aming blood sex chi method ay mapang-akit at kakaiba, ito ay labis na umaasa sa panlabas na lakas. Nagre-resulta ito sa Daochi sa loob ng katawan ng isang tao na hindi maabot ang isang condensated na estado. Medyo hindi mabuti kapag nakikipag-away sa iba. Gayunpaman, maswerte na ang taong ito ay kabilang lamang sa klase ng Daoshi. Hindi mahirap tapusin siya. Isang ideya ang mabilis na pumasok sa puso ni Fan Ling. Bigla niyang inihagis ang sandata sa kanyang kamay sa isang tabi. Ang orihinal na puti-puting mukha niya ay naging kakaibang matingkad na pula. Kasunod ng pagbabagong ito, isang kulay ng dugo ang mabilis na lumabas sa kanyang mga palad. Sa wakas ay tumagos ito sa sinulid niya sa palad. Sa isang kisap lang ng mata, lumitaw sa mga kamay ni Fan Ling ang isang pares ng mga palad ng dugo, katulad ng ginamit ni Fan Lao para patayin si Elder Ching. Kahit sino ka man, wala ka ng kahit kay titing na pagkakataon na pagsisihan ang iyong pinili ngayon. Gayunpaman, upang pasalamatan ka sa paghatid sa akin ng magandang balita na ang fragment ng mapa ay may lihim na halaga, hahayaan kitang maging isang lantang bangkay pagkatapos mong mamatay. Isang madugong baho na naging sanhi ng pagnanais ng mga tao na samuka ay paulit-ulit na ibinuga mula sa magkabilang palad. Inangat ni Fan Ling ang kanyang ulo at binigyan si Xiaoyan ng isang makapal na ngiti. Ang kanyang paa ay biglang naitulak sa lupa at ang kanyang katawan ay naging madugong ambon na agad na pumutok ng paputok patungo kay Xiaoyan. Habang winawagayway niya ang kanyang palad, napuno ng ambon ng dugo ang kalangitan at damapo sa kanilang paligid. Bone transform ang Bloody Evil Palm. Nang makitang ang mga palad ni Fan Ling ay naging sariwang dugo na natatakpan ng mga kakaibang palad, ang dalawang Blood Sect Elders sa labas ng battleground ay hindi maiwasang magulat. Nagpalitan sila ng mga tingin at sinabing, talagang hindi inaasahan na tinuruan pa ng sect leader ang junior sect leader ng ganitong uri ng Dao technique. Maituturing na ang taong nakasuot ng itim na tao ay bumangga sa dulo ng sibat ng mag-isa. Nararapat lang sa kanya. Naglakas loob siyang pagnakawan ang isang bagay na kabilang sa blood sect natin. Kung ako sa halip, aalisin ko lahat ng dugo niya habang nabubuhay pa siya.
Ang Elder Han na nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban ay tumawa ng masama. Ang pares ng maitim na mga mata sa ilalim ng itim na roba ay matamang nakatitig sa kulay dugong fog na malakas na bumaril. Naamoy niya ang dagwang baho na kumalat sa lahat. Ang kanyang namumukod-tinging espiritual na pagdama sa kanya ay naging dahilan upang malinaw na maramdaman ni Xiaoyan ang mabangis na puwersa ng mga palad ng dugo sa loob ng kulay dugong fog. Munting tao. Mag-ingat. Ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi makakapantay sa isang malakas na Dowling. Ang paalala ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Maaaring hindi totoo iyon. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Talagang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa acceptance spirit sa gitna ng puyo ng tubig sa kanyang katawan, ang mga tipak ng berdeng kulay na apoy ay nagsimulang bumulwak na parang isang bulkan. Sa wakas, sinundan nito ang isang misteryoso at kakaibang landas habang nagsimula itong mabilis na umikot sa loob ng kanyang katawan. Iniisip mo. Kasunod ng kakaibang sirkulasyon ng kulay berdeng apoy, si Xiaoyan, na nakapikit, bigla at mahinang nakaramdam ng malakas na enerhiya na puno ng ligaw na mabilis na lumabas mula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan habang umiikot ang apoy. Dumadagsa sa kanya ang madugong amoy na pumupuno sa hangin. Ang madilim at malamig na puwersa sa loob ng madugong ambon ay agad na umabot sa katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang malapit ng balutin ng madugong fog ang katawan ni Xiaoyan, biglang bumukas ang mga mata sa ilalim ng itim na damit. Isang kulay berdeng apoy ang pumutok sa kanyang mga mata. Isang malakas na puwersa, na hindi mas mahina kaysa sa sinumang naruroon sa labanan, ang biglang lumabas sa katawan ni Xiaoyan. Ang mga kamay ni Xiaoyan ay nakalahad mula sa itim na damit sa paraang parang kidlat at isang kulay berdeng apoy ang nakabalot dito. Habang ang dumadagandong na dagandong ay umalingaw sa loob ng kanyang puso, ang kanyang mga palad ay nagdadala ng isang nagninangas na puwersa na maaaring magpalipat ng mga bundok at magpalipat-lipat sa mga dagat habang ito ay malakas na humahampas palabas patungo sa madugong fog sa kanyang harapan. Ang unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change. Green Lotus Change. Battle Through the Heavens. Kabanata 402. Gantimpala. Boom. Isang pares ng dagwang palad at isang berdeng kulay na apoy na palad ang malakas na dumurog sa isa't isa sa loob ng madugong fog. Isang nakakatakot na alon ng hangin ang biglang kumalat mula sa kanilang magkabilang kamay, dahilan upang ang dalawang elder ng blood sect, na nasa gilid, ay walang pagpipilian kundi ang mabilis na umatras habang bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Saglit na katahimikan lamang matapos magbanggaan ang dalawang palad sa loob ng dagwang hamog, bago ang isang matinis na boses na naglalaman ng ilang takot ay tumunog. Apoy. Kalokohan, mayroon ka talagang heavenly flame. Boom. Ang matinis na boses ay bumagsak pa lamang nang kumalat ang isa pang alon ng mainit na hangin mula sa loob ng madugong fog. Habang umiikot ang alon ng hangin, ang madugong fog, na bumabalot sa hangin at lupa, ay direktang inihaw ng mainit na hangin hanggang sa ito ay mas manipis. Glug. Ang tunog ng dugo na isinusuka ay biglang tumunog sa loob ng unti-unting pagnipis ng dugong hamog. Mabilis na kasunod nito, isang anino ang dumaikit malapit sa lupa habang ito ay bumaril mula sa madugong fog. Ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng malalim, halos 10 metrong haba ng peklat sa lupa bago siya tuluyang nabangga ng malakas sa isang puno ng kahoy. Nanginginig ang kanyang mga balikat at agad na nabasag sa dalawa ang puno ng kahoy. Nang nakasandal ang kanyang likod sa puno ng kahoy, nanghina ang mga binti ng figure ng tao at bumagsak ang kanyang katawan. Ainalalayan niya ang kanyang mga kamay sa lupa habang nagsimulang tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang paos, nagmamadaling tunog ng paghinga ay paulit-ulit na naririnig, na parang isang umbok. Junior Sect Leader. Ang mga tingin ng dalawang elder ng blood sect ay bumaon patungo sa figure ng tao, na nasa matinding paghihirap. Malaking pagbabago ang mga mukha nila nang bigla silang sumigaw ng hindi sinasadya. Hindi nila kailanman inaasahan na si Fan Ling ay gagawing kabang-abang na kalagayan ng isang tao, na ang lakas ay tulad lamang ng isang dadaushi, pagkatapos niyang gumamit ng napakasama at kakaibang Dao technique tulad ng Bone Transforming Bloody Evil Palm. Nanginginig ang buong katawan ni Fan Ling habang siya ay tumayo mula sa lupa.
Ibinaba niya ang kanyang ulo at pinandilatan ang kanyang mga kamay na naaapoy. Biglang bumalatay ang pagkabigla sa kanyang maputlang mukha. Nagpakawala siya ng ilang matinding ubo habang itinaas ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin patungo sa unti-unting pagnipis ng dugong ambon. Kasunod ng katahimikan nilang tatlo, bumaba rin ang lugar na ito sa isang tahimik na kapaligiran. Ilang sandali pa, gayunpaman, ang tunog ng mga yabag ay dahan-daang umalangaw-ngaw mula sa mahinang ambon ng dugo, dahilan upang tuluyang magbago ang ekspresyon ng tatlo. Unti-unting lumakas at lumilinaw ang tunog ng mga yabag. Tahimik ding naglaho ang madugong fog. Isang figure ng tao, na ganap na nababalot ng kulay berdeng apoy, ang lumitaw sa paningin nilang tatlo. Habang pinagmamasdan nila ang figure ng tao, na ang buong katawan ay nababalot ng berdeng apoy at naramdaman ang mainit na hininga na bahagyang lumalabas, naramdaman ng dalawang elder ng blood sect na ang Dao Qi sa kanilang katawan ay nagsimulang bahagyang barado habang ito ay umiikot. Agad na nanliit ang kanilang mga mata nang hindi sinasadyang sumigaw sila ng gulat na gulat. Sa kanyang katawan ay isang heavenly flame. Ang Qi method ng blood sect ay medyo hindi karaniwan at sadyang tinahak ang madilim at malamig na ruta. Ang elemento ng apoy at lahat ng tungkol dito ay natural na allelopathy ng isa pa. Siyempre, ang pagkakasupol na ito sa isa't isa ay patungkol lamang sa isang normal na uri ng apoy na Dao Qi. Kung makakatagpo sila ng natural na apoy ng lupa at langit, tulad ng heavenly flame, ito ay parang isang daga na nakikipagtagpo sa isang pusa. Ang ganitong uri ng pagpupulong ay nangangahulugang ganap na pagsupil, kung saan walang kahit katiting na kontrapuwersa. Sa unang tuntunin ng blood sect, isinusulat nito na kung makatagpo sila ng isang malakas na tao na may heavenly flame, dapat silang mabilis na umatras. Mula dito, makikita kung hanggang saan ang Qi method ng blood sect ay masusugpo ng heavenly flame. Bukod dito, kapag ang isang tao ng blood sect ay nakipag-away sa isang taong nagtataglay ng heavenly flame, mahihirapan silang magpakita ng kahit 50 o 60% ng kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, maswerte na walang maraming tao sa mundong ito na nagtataglay ng heavenly flame. Sa makatuwid, ang mga tao ng blood sect ay bihirang makatagpo ng sinumang malalakas na tao na nagtataglay ng heavenly flame. Sa pagkakataong ito, sa kabilang banda, ang grupo ni Fanling ay nakatakdang maging malas. Bahagyang nabawasan ang kulay berdeng apoy na bumabalot sa katawan ni Xiaoyan, na nagpapakita ng maselang at gwapong mukha, na napakabata pa kaya't hindi makapagsalita ang isa. Pinagmasdan niya ang gulat na mukha ng tatlong lalaki at bahagyang ngumiti. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay naglalaman ng mahinang lamig. Sino ka ba talaga? Bakit mo gustong sumalungat sa blood sect namin? Hanggat authorized ka, gagamitin ko ang pangalan ng junior sect leader ng blood sect para sumumpa na tiyak na hindi ko itutuloy ang bagay na ito. Tumayo si Fanling at nagpupumilit na magtipon kasama ang dalawang elder habang siya ay sumisigaw ng malakas. Gusto mong mag-antala hanggang sa magmadali si Fanlao. Maliwanag ang ngiti ni Xiaoyan, ngunit nagtago ito ng malamig na lamig. Sa isang pangungusap, inihayag niya ang layunin ni Fanling. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fanling nang marinig niya ito. Matiim na tinitigan ng kanyang mga mata ang mukha na mas bata sa kanya. Nahihirapan siyang isipin kung paano, sa murang edad, ang kabilang partido ay nagtataglay ng ganoong uri ng nakakatakot na heaven flame, na kahit ang kanyang ama ay kinatatakutan, pati na rin ang isang pambihirang isip. Junior sect leader, umalis ka muna. Pipigilan ko siya. Sa lakas ng sect leader, sa tingin ko ay dapat niyang ayusin ang problema kay Elder Qing mula sa Sky Serpent Mansion. Hanggat ipagpaliban natin siya ng ilang sandali, makakayanan natin hanggang sa dumating ang sect leader. Si Elder Luo, na may natitira pang lakas, ay may hawak na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Bagamat na puno ng takot ang heavenly flame sa kanyang puso, siya lang ang may kakayahang makipaglaban sa kabilang partido sa sandaling ito. Napatikip ng ngipin si Fanling nang marinig niya ang mga salita ni Elder Luo. Walang pag-aalinlangan, kinaladkad niya ang kanyang sugatang katawan, tumalikod, at tumakbo. Nang makita si Fanling, na hindi nag-atubiling tumalikod at tumakas, biglang ngumiti si Xiaoyan. Hindi gumagalaw ang katawan niya.
Tumalikod si Fanling at tumakbo ng medyo malayo. Nang hindi niya naramdaman ang anumang matinding labanan sa likuran niya, isang pagdududa ang bumangon sa kanyang puso. Ang pag-aalinlangan na ito ay lumitaw lamang nang sa sulok ng kanyang hindi tiyak na mga mata ay nahadyap niya ang kislap ng isang pitong kulay na anino. Ang pitong kulay na anino ay nawala sa kanyang mga mata sa isang iglap ngunit hindi ito pinansin ni Fanling, na parang ibon sa gilid. Ang kanyang mga paa ay ipinasok sa lupa, dumudulas at lumikha ng peklat dito. Ang bilis niyang sumugod ay napahinto. Gayunpaman, wala siyang natuklasan nang lumipad ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Magpapatuloy na sana siya sa pagtakas ng isang matinding sakit, tulad ng butas na binubutin sa kanyang puso, ay naililipat mula sa kanyang dibdib. Dahan-daang ibinaba ni Fanling ang kanyang ulo at nagkataong nakakita ng pitong kulay na anino na pumasok sa kanyang likod at tumagos sa kanyang dibdib. Matapos tumagos ang pitong kulay na anino sa kanyang dibdib, ito ay naging isang maliit, pitong kulay na ahas na wala pang kalahating talampakan ang haba sa ilalim ng mga mata ni Fanling. Ang mga mata ni Fanling ay matamang nakatitig sa pares ng nakakabighani at hindi pangkaraniwang mga mata ng ahas na pag-aari ng maliit na ahas. Hindi maintindihan ni Fanling kung bakit sinira nito ang depensa ng kanyang Dowling na para bang sinisira nito ang Beancurd. Malapit na akong mamatay sa pagkakataong ito. Ang matinding sakit na naihatid mula sa kanyang dibdib ay naging dahilan upang unti-unting lumabo ang paningin ni Fanling. Nang malapit na siyang mag-collapse, pilit niyang iniikot ang ulo. Dumaan ang kanyang tingin sa siwang ng kagubatan at nagkataon na nakita niya ang berdeng apoy sa bakanteng kapirasong lupa na iyon na biglang tumitindi. Nakarinig din siya ng dalawang kabang-abang na sigaw. Sa ilalim ng ganap na pagsupil ng Heavenly Flame, ang dalawang elder, ang isa ay bahagyang nasugatan habang ang isa ay malubhang nasugatan, ay hindi maaaring makaligtas sa mga kamay ni Xiaoyan, na ang lakas ay biglang tumaas. Ang katawan ni Fanling ay malakas na bumagsak sa lupa at ang kanyang mga talukap ay dahan-daang bumagsak. Bahagya niyang nakita ang isang itim na damit. Dahan-dahan itong dumaan sa pagitan ng mga puno at naglakad palapit sa kanya. Kasunod ng paggalaw ng mga yapek, ang kulay berdeng apoy sa katawan ni Xiaoyan ay unti-unting umatras pabalik sa kanya. Ang chi na iyon, na maihahambing sa isang malakas na Dowling ay tahimik ding binawi sa sandaling ito. Huminto ang mga yabag ni Xiaoyan sa harap ng bangkay ni Fanling. Ang kanyang chi ay muling bumalik sa lakas ng isang dadoushi, habang ang kanyang ekspresyon ay medyo mapatla. Ilang beses siyang umubo ng malakas habang ibinababa ang kanyang ulo at tinitigan ang bahagyang sunog na kamay dulot ng sobrang lakas ng enerhiya. Sa hindi sinasadyang mapait na tawa, bumulong siya. Ang lakas ng Skyfire 3 Mysterious Change na ito ay talagang maganda. Sa kasamaang palad, ang pinsalang idinudulot nito sa katawan ay napakalaki din. Talagang hindi inaasahan na talagang matagumpay mong natutunan ang isa sa mga pagbabago sa Skyfire 3 Mysterious Change. Kaya lang hindi ka pa rin sanay sa paggamit nito sa buong potensyal nito. Kung hindi, mapapapagod ka lang ng kaunti at ang mga ganoong pinsala ay, kahit papaano hindi lalabas. Ang medyo kakaibang boses ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Nakaramdam siya ng sobrang gulat na nakuha ni Xiaoyan ang paraan para gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change sa loob ng isang buwan. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ibinalik niya ang Heaven Swallowing Python sa kanyang manggas at ibinaba ang kanyang katawan para tanggalin ang storage ring sa daliri ni Fanling. Pagkatapos nito, mabilis niyang hinanap ang loob nito at naglabas ng isang malamig na jade box. Medyo natuyo ang bibig ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang malamig na jade box sa kanyang kamay, na ang halaga nito ay matatawag na nakakatakot. Kahit sa lakas ng kanyang pag-iisip, nagsimula na ring tumibok ng husto ang kanyang puso sa sandaling ito. Pagkatapos niyang makalanghap ng malalim na hangin, hindi binuksan ni Xiaoyan ang malamig na jade box. Sa halip, inihagis niya ito sa sarili niyang storage ring. Pagkatapos nito, sinimulan niyang i-flip ang loob ng storage ring ng ligaw. Ilang sandali pa, isang sinaunang fragment ng mapa ang kumislap at lumitaw. Nang buksan niya ang fragment ng mapa, lumitaw sa paningin ni Xiaoyan ang pamilyar na mga linya, pati na ang kalahati ng isang demonyo at kakaibang guhit.
Sa wakas ay nakuha ko na ito. Hinawakan ni Xiaoyan ang fragment ng mapa habang ang excitement ay bumalatay sa kanyang mukha. Maingat niyang inilagay ang mapa sa kanyang storage ring at nagpakawala ng mahabang hininga. Bata, bilisan mo at umalis. Naramdaman ko ang chi ni Fanlao. Iniimbak lang ni Xiaoyan ang fragment ng mapa nang biglang tumunog ang boses ni Yao Lao. Biglang nanikip ang puso ni Xiaoyan. Subalit, nang tatalikod na sana siya ay biglang huminto ang kanyang katawan. Muli siyang tumalikod at marahas na hinampas ang ulo ni Fanling. Nang marinig niya ang tunog ng pagkabasag ng mga buto ay tuluyan na siyang napanatag. Ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na pumasok sa masukal na kakahuyan. Mga 10 minuto matapos mawala si Xiaoyan, isang pulang kulay na figure ang dumaan sa kalangitan ng bahaging ito ng kagubatan sa bundok. Ilang sandali pa ay parang biglang nanigas ang kanyang katawan habang nakatingin sa isang bakanteng lupain. Napakadilim at malamig ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa bangkay sa bakanteng lupain. Ang pulang anino ay kumislap at bumaba, lumapag sa walang laman na lupa. Isa-isa ang kanyang tingin sa mga katawan ng mga blood guard. Sa wakas, biglang nanliit ang kanyang mga mata nang huminto ang mga ito sa mga bangkay ng mahigit 10 tao na ang damit ay natahi sa bungo. Isang tunog ang lumalabas habang kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Ang tingin ng pulang figure ay dumaan sa mga bangkay sa lahat ng dako, ngunit hindi niya nakita ang isa na gusto niyang hanapin. Nagsimula siyang lumangalingga sa paligid at ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay naging malabong pulang anino at pumasok sa masukal na kagubatan. Ang pulang anino ay biglang huminto sa loob ng masukal na kagubatan. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakatingin sa isang bangkay sa lupa. Bigla siyang nagangat ng ulo at nagpakawala ng marahas na dagandong na may maputlang mukha. Pagkaraan ng ilang saglit, ang dagandong ay sa wakas ay nagsimulang maglaho. Nagmamadaling naglakad si Fanlao palapit sa bangkay ni Fanling. Ang kislap ng dugo ay lumaki sa kanyang kamay habang tinatakpan niya ang ulo ni Fanling. Kasunod ng senyales ng pag-ilaw ng dugo, isang kakaibang patak ng likidong dugo ang biglang nagsimulang tumulo mula sa likod ng ulo ni Fanling at sa wakas ay lumabas sa harap ni Fanlao. Ang mukha ni Fanlao ay puno ng malamig at maitim na puot. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang likidong dugo ay pumutok, naging isang maliit na screen ng dugo. Sa loob ng screen ng dugo na iyon, bahagyang lumitaw ang isang figure ng tao, na ang buong katawan ay natatakpan ng kulay berdeng apoy. Dahil sa masyadong manipis ang screen ng dugo, gayunpaman, hindi malinaw na makita ni Fanlao ang eksaktong anyo ng figure ng tao. Bang! Nagpatuloy ang screen ng dugo ng kalahating minuto bago ito biglang nabasag. Black Skeleton Tomb. Mabuti. Dahan-daang iniyuko ni Fanlao ang kanyang katawan at binuhat ang bangkay ni Fanling. Pagkatapos nito, lumabas siya sa masukal na kakahuyan na may madilim na ekspresyon. Ang boses na iyon, na puno ng matinding puot na naging sanhi ng panginginig ng mga tao, ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa lugar na iyon. Kahit sino pa, basta malaman ko kung sino ang gumawa nito, hahayaan ko siyang magdusa sa sakit na putulin ng 10,000 kutsilyo ang laman niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 403. Paglunok ng Yin Yang Mysterious Dragon Peel. Isang itim na anino ang biglang dumaan sa isang masukal na kagubatan sa bundok. Paminsan-minsan, ang itim na damit ay nabangga sa isang sanga ng puno, na lumaki ng husto, dahilan upang ang itim na damit ay bahagyang umangat upang ipakita ang isang maislan at makisig na batang mukha. Iyon ay kay Xiaoyan, na tumatakas matapos patayin ang grupo ni Fanling at makuha ang mga kayamanan. Tila dahil nag-aalala siya na may makatuklas sa kanyang mga bakas ng paa at iba pang maliliit na pahiwatig kung tatakbo siya sa ibabaw, pinili ni Xiaoyan na tumalon mula sa sanga ng puno patungo sa sanga ng puno mula nang umalis siya sa lugar kung saan niya ginawa ang aksyon. Kahit na paminsan-minsan ay dumapo siya sa lupa, maingat niyang tinatakpan ang kanyang bakas ng paa at iba pang mga bagay. Hiniram ni Xiaoyan ang takip ng masukal na kasukalan ng kagubatan. Bagamat nakadama siya ng presensya, na naglalaman ng walang kapantay na madilim na lamig at layuning pagpatay na lumilipad sa kanya sa kalangitan nang siya ay tumatakas, nagawa niyang itago ang kanyang chi sa tulong ni Yao Lao. Sa makatuwid,
hindi siya natuklasan ng galit na si Fan Lao sa kanyang paglalakbay, kung saan ginagawa niya ang kanyang makakaya upang tumakas. Napakaswerte niya talaga. Matapos ang isang buong araw at gabi ng pagtakas ng buong lakas, sa wakas ay itinapon na ni Xiaoyan ang Black Mark City sa malayo. Sa sandaling ito, kahit na may kakayahan si Fan Lao na makipag-usap sa langit, tiyak na hindi niya mahahanap si Xiaoyan sa lugar na ito, na 200 kilometro ang layo. Ang itim na anino ay biglang bumaril mula sa loob ng kagubatan at papunta sa likod ng isang bangin na may nakapipinsalang Dallas disc. Pagkatapos nito, siya ay tuloy-tuloy na dumapos sa isang malaking bato sa gilid ng bangin. Matapos ang isang buong araw ng pagtakas, ang itim na damit ay naging bahagyang marumi at magulo. Inangat niya ang dawpang mula sa kanyang ulo at ipinakita ang mukha ng isang binata, na muling nabawi ang kanyang lakas pagkatapos magpahinga ng isang buong gabi. Tumayo si Xiaoyan sa gilid ng bangin at huminga ng malalim na hangin na naglalaman ng manipis na ambon. Ang kaunting pagod na iyon, na nanatili, ay tuluyang nawala. Pinagmasdan niya ang daan sa ibaba ng talampas ng bundok, na parang pasikot-sikot ng bulate. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang may angat sa isang maliit na arko. Kasunod nito, ang ngiti ay naging mas malaki at sa wakas ay napalitan ng isang nakabubusog na tawa na umalingaw sa mga bangin ng bundok ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyan ay parang canary na ang kanyang gantimpala ay higit pa sa inaasahan niya. Noong una, gusto lang niyang makuha ang fragment ng mapa na iyon. Talagang hindi inaasahan na ang grupo ni Fan Ling ay talagang nagkusa upang tulungan siyang agawin ang iba pang natatanging kayamanan tulad ng Yin Yang Mysterious Dragon Pill at ang 3,000 Lightning Movement. Ang dalawang kayamanan na ito, na lumikha ng isang pambihirang ripple kahit na inilagay sa buong Daochi Continent, ay dumapo sa kamay ni Xiaoyan sa medyo nakakatawang paraan. Ang ganitong bagay ay parang biskwit na nahuhulog mula sa langit, na naging dahilan upang ang kasalukuyang Xiaoyan ay magkaroon ng parang ulirat na pakiramdam na nasa panaginip. Unti-unting napawi ang tawa. Nanginginig ang kamay ni Xiaoyan at lumitaw ang isang sinaunang piraso ng mapa sa kanyang palad. Mabilis na sinundan nito, marahan niyang tinapik ang kanyang daliri sa storage ring. Ang isa pang bahagyang mas malaking fragment ng mapa at dalawang iba pang mga fragment ng mapa, na nahati mula sa isang mapa ni Hai Badong sa kabilang pagkakataon, ay kumislap at lumitaw. Maingat na pinagsama ng kanyang mga kamay ang 3 piraso ng mapa at pagkatapos ay tiningnan ang malaking nawawalang kaliwang sulok sa ibaba. Hindi niya napigil ang tumawa ng mahina. Talagang hindi inaasahan na sa loob lamang ng mahigit 3 taon, 3 sa mga fragment ng mapa, na nakakalat sa hindi kilalang mga lokasyon ng kontinente, ay dumapo na sa kanyang kamay. Dapat sabihin na napakaswerte niya talaga. Mapalad na una kong nakuha ang fragment ng mapa na may drawing na Purifying Lotus Demon Flame dito. Kung hindi, malamang na kahit ang guro ay hindi maiisip na iugnay ang fragment ng mapa na ito sa Purifying Lotus Demon Flame, na nasa pangatlo sa Heavenly Flame Rankang. Kung hindi natin alam ang eksaktong lugar ng mapa, kahit na hindi natin alam ang katulad na background ng mapa, malamang na hindi tayo gagawa ng ganito ngayon, na nanganganib sa panganib na habulin at mapatay ng isang malakas na dawwang at isang malaking paksayon upang agawin ang mga fragment ng mapa na ito. Medyo nawalan ng malay si Xiaoyan habang nakaharap sa mapa bago siya biglang bumulong, nakaramdam ng kaunting swerte. Matapos matuwa si Xiaoyan sa kanyang puso ng ilang sandali, maingat niyang inimbak ang fragment ng mapa. Binaliktad niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malamig na jade box, na naglalabas ng puting kulay na ambon. Direktang tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa malamig na jade box. Bahagyang gamulong ang kanyang lalamunan. Ang puso niyang iyon, na sa una ay kumalma na, ay muling nagsimulang kumabog ng matindi. Ang lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan ay naging mas mahina sa harap ng ganitong uri ng kakaibang kayamanan. Dahan-daang itinaas ng kamay ni Xiaoyan ang takip hanggang sa magkaroon ng maliit na puwang. Isang sinulid ng gintong liwanag ang bumaril mula sa loob nito. Nang makita niya ito ay mabilis niya itong tinakpan muli. Ang pagiging maingat niyang iyon ay parabang natatakot siyang makaakit ito ng malakas na tao. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng pangakit ng isang mataas na halaga ng kayamanan tulad ng Yin Yang Mysterious Dragon Pill, malamang na maraming tao,
Maliban sa napakakaunting malalakas na tao na ang klase ay umabot na sa isang partikular na antas, o mga taong walang pagnanasa, ay mahihirapang itago ang kasakiman sa kanilang mga puso at direktang papatayin siya para agawin ang kayamanan. Higit pa rito, ang dalawang uri ng tao na hindi makikialam kay Xiaoyan ay napakakaunti sa Black Corner region na ito na maaaring hindi sila papansinin. Ubusin mo ito. Hindi ligtas na dalhin ito sa iyo. Isang mahinang boses ang biglang tumunog mula sa puso ni Xiaoyan. Ano? Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya mabawi ang kanyang sentido sa loob ng ilang panahon. Sabi ko ubusin mo itong yin yang mysterious dragon peel. Walang magawa lamang si Yao Lao nang makita niya si Xiaoyan na tila blanko ang kanyang isip. Dito. Natigilan ang mukha ni Xiaoyan. Ito ay isang antas ng 7 gamot na tableta. Ubusin daw niya ito sa lugar na ito na hindi masasabing ligtas. Nang ubusin niya ang 3 lines green spirit pill noon, kailangan niyang maghanap ng ligtas na lugar kung saan walang makakaistorbo sa kanya upang maayos na mapino ang lakas ng gamot. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Kumain ka na. Inip na udyok ni Yao Lao. Mapait na tumawa si Xiaoyan at tumango lang siya. Maingat niyang itinaas ang takip ng malamig na jade box. Sa sandaling nabuksan ang kahon ay bigla niya itong tinakpan ng kanyang palad. Pagkatapos nito, ang kanyang berdeng kulay na Daochi ay lumundag at hinarangan ang gintong liwanag, na malapit nang bumaril sa kalangitan. Ang gintong liwanag ay gumagala sa ibabaw ng yin yang mysterious dragon peel sa kanyang kamay. Dalawang maliliit na gintong kulay na banal na dragon ang paulit-ulit na umikot sa loob ng tableta. Isang mahinang dagandong ng dragon ang lumabas mula sa tabletang panggamot. Kung ang isa ay maingat na makinig, ang bahagyang pag-ungol ng dragon na iyon ay tila nagtatago ng kakaibang lakas ng mahika. Talagang nagawa nitong maging sanhi ng panginginig ng espiritu ng isang tao at maging absent-minded. Buong lakas na umiling si Xiaoyan. Nang muli niyang tingnan ang yin yang mysterious dragon peel, hindi maiwasang lumitaw ang kaunting sorpresa sa kanyang mga mata. Talagang karapat-dapat itong maging isang baitang 7 gamot na tableta, na nagtataglay ng kakaibang enerhiya na maaaring makaimpluwensya sa espiritu ng isang tao. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kakaibang tunog na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng ulirat ng kanyang espiritu mula nang magsimula ang kanyang pagsasanay. Hinawakan ni Xiaoyan ang yin yang mysterious dragon peel gamit ang kanyang kamay. Nakalanghap siya ng malalim na hangin at saka bigla itong pinasok sa kanyang bibig. Bago siya magkaroon ng oras upang mumunguya, ang gininto ang tableta ay naging mainit na daloy, gumagalaw sa kanyang lalamunan at bumubuhos sa kanyang katawan. Ang umaalon na mainit na daloy ay parang baha na umagos sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Mahigpit na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling umupong naka-cross-leg, naghihintay sa sandali na lalabas ang epektong panggamot. Hindi nagtagal pagkatapos umupo si Xiaoyan na naka-cross-leg, gayunpaman, hindi lumitaw ang inaasahang pagkasumpungin ng epektong panggamot. Ang mainit na agos na iyon na umaagos na parang tubig baha ay parang agos ng tubig na pumapasok sa isang espongha. Dahan-dahan itong naglaho sa loob ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Unti-unting bumukas ang orihinal na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Taas-baba ang tingin niya sa katawan niya. Wala ni Katie Ting na aktibidad ang naganap. Kusang umawang ang kanyang bibig habang sinasabi sa isang lubos na discomfited na boses. Guro, wag mong sabihin sa akin na itong champagne na yin yang mysterious dragon peel ay peke. Bakit wala kahit katiting na reaksyon? Anong reaksyon ang gusto mo? Isang gininto ang kinang na lumiwanag sa buong katawan mo. Pagkatapos ay magbibigay sa iyo ng matinding sakit na mas gugustuhin mong mamatay, tulad ng iba pang mga gamot na nainom mo noong nakaraan. Si Xiaoyan ay mapurol. Walang magawa niyang sinabi. Sa pinakakaunti, dapat may isang uri ng pangyayari na nangyayari. Ang resulta ng pagkonsumo ng yin yang mysterious dragon peel ay parang pag-inom ng isang tasa ng plain water. Ito ay, sa anumang antas, isang tier 7 medicinal pill. Hindi ba sinabi ng auctioneer noong auction fair? Itong yin yang mysterious dragon peel ay hindi isang medicinal pill na ginagamit para tumaas ang lakas ng isang tao.
Ang pinakamalaking gamit nito ay tumayo pagkatapos masira. Na ang medicinal strength ay nakapasok na sa iyong katawan. Kung talagang papasok ka sa juncture sa pagitan ng buhay at kamatayan, natural na makakamit mo ang mga benepisyong makukuha mo sa hinaharap. Hindi mo man lang maisip. Nang makita ni Yao Lao ang nanlulumong ekspresyon ni Xiaoyan, hindi niya maiwasang maramdaman na medyo katawa-tawa ito habang nagsasalita. Huwag mong sabihin sa akin na wala kahit katiting na pakinabang sa ngayon. Bahagyang nakahinga si Xiaoyan nang tumayo siya mula sa lupa. Gayunpaman, medyo ayaw pa rin niyang tanggapin ang sitwasyon habang nagtanong muli. Hindi naman ganoon talaga. Matapos marinig ang tanong ni Xiaoyan, si Yao Lao ay natahimik saglit bago nagsalita pagkaraan ng ilang sandali. Ang Yinyang Mysterious Dragon Pill na ito ay umabot na sa yugto kung saan ang tableta ay nakakuha ng isang espiritu. Bukod dito, ang mga item na ginamit upang pinuhin ito ay ang mga monster core mula sa mga katawan na 2 ranggo ng 6 na dragon-type magical beasts na hindi papatay ng higit sa 7 araw. Sa makatuwid, naglalaman ito ng ilang manipis na aura ng dragon. Ito rin ang dahilan kung bakit umuungal ang dragon mula sa loob ng medicinal pill na magdudulot sa isang tao na makaramdam na parang nanginginig ang kanyang espiritu. Sino mang tao na may swerte at nakakonsumo ng Yinyang Mysterious Dragon Pill ay magkakaroon ng maliit na pagkakataon na matanggap ang manipis na dragon aura sa kanilang katawan. Gayunpaman, ang pagkakataong mangyari ito ay medyo mababa. Ang Windzunzi, Guling, ay hindi nakakuha ng kahit kaunting kakayahan na ito mula sa Yinyang Mysterious Dragon Pill. Kung gusto mong subukan, maaari mong paulit-ulit na iikot ang Dao Qi sa iyong katawan. Kung may kakaibang enerhiya na humihiwalay sa Dao Qi kapag ang Dao Qi ay mabilis na pinaikot, nangangahulugan iyon na ang manipis na aura ng dragon sa loob ng Yinyang Mysterious Dragon Pill ay minana muna. Ano ang pakinabang pagkatapos magkaroon ng dragon aura ang isang tao? Nagtataka na tanong ni Xiaoyan. Kung talagang taglay mo ang manipis na aura ng dragon na iyon, ang kailangan mo lang ay kumuha ng scroll na naglalaman ng sound attacking type na Dao technique. Kapag nakipag-away ka sa mga tao sa hinaharap at biglang naglabas ng dagandong na yumanig sa espiritu ng kalaban hanggang sa magambala siya, hindi ka ba magkakaroon ng malaking kalamangan kaysa sa kanila? Sa isang labanan sa pagitan ng malalakas, kahit isang segundo, may isang napakahusay na pagtukoy sa tagumpay at pagkatalo ng dragon. Dagdag pa rito, ang sound wave na naglalaman ng dragon aura ay may napakalaking lethality patungo sa isang espiritual na katawan. Kung makakatagpo ka ng anumang malakas na espiritual na katawan sa hinaharap, ito ay isang pagpatay na hakbang laban sa kanila. Kung hindi, madarama mong napakalimitado ka. Pagkatapos ng lahat, wala kang kakaibang pag-atake ng enerhiya ng Hall of Souls. Mahinang sabi ni Yao Lao. Hindi maiwasang maging mas maliwanag ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Tumayo siya sa gilid ng bangin, huminga ng malalim na malamig na hangin bago unti-unting pumikit. Ang Dao Crystal sa loob ng vortex ng kanyang katawan ay nagbuga ng bahagyang panginginig. Ang mga butil ng berdeng kulay na Dao Qi ay agad na lumundag at sa wakas ay nagsimulang dumaan sa kanyang mga chi path na parang umaagos na tubig. Habang ang bilis ng pag-ikot ng Dao Qi sa loob ng katawan ay ligaw at biglang naging mas matindi, ang malakas na berdeng kulay na Dao Qi ay naging malabong ambon sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan at ganap na binalot ang katawan ni Xiaoyan sa loob nito. Bukod dito, ang energy fog ay talagang may intensyon na automatikong magsama-sama sa Dao Qi armor, kahit na wala siyang kontrol. Tulad ng wind turbine, ang Dao Qi ay mabilis na nagpalipat-lipat ng sunod-sunod na alon. Sa huli, talagang naglabas ito ng kakaiba, matalim, hindi pangkaraniwang ingay. Isang mahinang tumitibok na sakit ang lumitaw at nawala mula sa loob ng kanyang chi paths. Magtiis ka sandali. Nagmamadaling sabi ni Yao Lao nang maramdaman niya ang bahagyang baluktot na mukha ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, may karagdagang pagkaseryoso at pag-asa sa boses niya. Mariin na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang panga. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya sa sandaling ito. Maya-maya pa ay biglang tumindi ang kirot na tumitibok. Nanginginig ang espiritu ni Xiaoyan at sa wakas ay hindi na niya matiis ang sakit. Gayunpaman, sa sandaling naabot na ni Xiaoyan ang kanyang limitasyon,
Ang Dao Qi na mabilis na umiikot sa kanyang katawan ay biglang nanginag. Isang tipak ng kakaiba at hindi pangkaraniwang enerhiya ang sa wakas ay itinapon. Matapos itong itapon ng kakaiba at hindi pangkaraniwang enerhiya, tila kinaladkad ito ng kung ano habang direktang sumugod patungo sa lalamunan ni Xiaoyan. Mariing itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang puwersahang pumasok. Isang kakaibang sound wave, na naglalaman ng isang bagay na naging sanhi ng panginginig ng espiritu ng isang tao, na may malakas na dagandong mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Roar! Sa ilalim ng mapang ipang ugong na ito, ang mga bundok kung saan ang mga dagandong ng magical beasts ay orihinal na maririnig paminsan-minsan, ganap na bumaba sa isang tiyak na nakakatakot na katahimikan. Isa ka talagang mapalad na tao. Talagang hindi inaasahan na mamanahin mo talaga ang dragon aura na iyon. Kung alam iyon ng guling na iyon, natatakot ako na baka namula ang mga mata niya sa selos. Unti-unting tumunog ang mahinang bulong ni Yao Lao habang naramdaman niya ang kakaibang sound wave na kumakalat mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 404. Bayan ng Kapayapaan. Ang dagandong, na nagdadala ng kakaibang sound wave, ay kumalat ng malakas sa pagitan ng mga bundok at unti-unting nawala pagkaraan ng mahabang panahon. Sa sandaling ito lamang nabawi ng mga bundok, na biglang tumahimik, ang ilan sa mga tunog ng buhay. Sa talampas ng bundok, biglang hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang leeg, at nagpakawala ng ilang matinding ubo. Pagkatapos nito ay pilit niyang nilunok ang ilang subo ng laway. Noon lang ay bahagyang hamina ang pakiramdam, nang nagliliyab na apoy sa kanyang lalamunan. Isang natural na reaksyon, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Ngumiti at umalma si Yao Lao nang makita niya ang ekspresyong nakadikit sa mukha ni Xiaoyan. Ubo. Guro. Matagumpay ko bang namana ito? Maaaring namumula ang mukha ni Xiaoyan dahil sa matinding pag-ubo, ngunit ang kanyang mukha ay naglalaman pa rin ng pananabik habang sabik siyang nagtanong. Sa hitsura nito, talagang matagumpay mong nakuha ang kakaibang dragon na aura na nagtataglay ng kakayahang maging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa. Tumawa si Yao Lao. Naroon ang kasiyahan sa kanyang pagtawa. Lalong sumikip ang pananabik sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Bagamat ang yin-yang mysterious dragon peel ay hindi agad nagtaas ng kanyang lakas, ang tinatawag na dragon aura na ito ay naging dahilan upang magkaroon siya ng isa pang paraan ng pag-atake na magugulat sa iba. May isip ng isang tao kung gaano kalaki ang tulong ng kakayahang ito kay Xiaoyan sa hinaharap. Bagaman ang agos na maaaring matagumpay mong namana ang dragon aura mula sa yin-yang mysterious dragon peel, kung aasa ka lamang sa dragon aura para maglabas ng ganoong klase ng sound wave, ang pinsalang ay dudulot nito sa iyong lalamunan ay napakalaki. Kung hindi ka mag-iingat, maaari mong maging mute ang iyong sarili. Masyadong malaki ang ganoong klase ng pagkawala. Inihayag ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Itong tinatawag na Dragon Aura Sound Wave ay kailangan pa rin kumilos kasabay ng mga ganyang sound wave na Dao techniques para magamit. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Matapos marinig ang pag-amin ni Yao Lao, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Bihira ang ganyang mga diskarte sa Dao. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagkuha nito. Maglaan ka ng oras upang hanapin ito. Noon, mayroon nga akong Zuan class soundwave na Dao technique. Gayunpaman, dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari sa kalaunan, nawala ito sa akin. Sa makatuwid, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili na pumunta at maghanap ng isa. Napabuntong hininga si Yao Lao. Nagkibit balikat lang si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Lumilitaw na walang pag-asa na makatanggap ng sound wave na Dao technique mula kay Yao Lao. Dahan-daang naglabas si Xiaoyan ng isang bote ng malinaw na tubig mula sa kanyang storage ring, at marahas na ibinuhos ito sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang mga mantsa ng tubig sa gilid ng kanyang bibig at biglang nagtanong. Guro, mukhang naiintindihan mo ng husto ang yin-yang mysterious dragon peel na ito, no? Alam mo talaga kung paano ilabas ang dragon aura na nakabaon sa loob ng Dao Qi. Biglang natahimik si Yao Lao nang lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Nang makita niya ang aksyon ni Yao Lao, nagulat din si Xiaoyan.
Agad niyang naalala ang unang reaksyon ni Yao Lao nang makita niya ang Yin Yang Mysterious Dragon Pill sa auction fair at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. Matagal na natahimik si Yao Lao bago muling tumunog ang mahinang boses. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi niya ay naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyan. Dahil ang medicinal formula para sa Yin Yang Mysterious Dragon Pill ay nilikha ko. Bukod pa rito, dalawa lang ang tao sa kontinenteng ito na maaaring magpino ng ganitong uri ng medicinal pill. Isa sa kanila ay ako. Ang isa pa ay, nang magsalita siya sa puntong ito, biglang may nadagdag na mahina, nalulungkot na damdamin na nahalo sa boses ni Yao Lao. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang emosyon sa boses ni Yao Lao, na naging dahilan upang maingat niyang mapanatili ang kanyang katahimikan at hindi nag-ambala. Ang ibang tao ay ang aking estudyante, na itinuturing kong pinaka-perpektong tagapagmana noon. Ang kanyang talento sa pagdadalisay ng medisina ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Bukod dito, ang dami ng pagsisikap na ginawa ko sa pag-aayos sa kanya ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa iyo. Noong siya ay isang sanggol pa lamang, dinala ko siya mula sa ilang nagyayelo at malamig na mga labi at itinuring ko siyang tulad ng aking sariling anak. Kahit na pinakitunguhan ko siya. Napangiti si Yao Lao. Patag ang boses niya. Kaya lang. Sa wakas, pinili niya akong ipagkanulo, dahil sa ilang maliliit na bagay. Hihihi. Marahil, dahil talaga sa pagpapala niya kaya ako napunta sa kasalukuyang kalagayang ito. Dapat na siyang mamatay. Naramdaman ni Xiaoyan ang pagkalungkot sa boses ni Yao Lao. Iyon ay isang lamig na gumagapang mula sa kaibuturan ng puso ng isang tao pagkatapos na ipagkanulo at saktan ng taong pinakamalapit sa iyo. Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang mga kamao sa kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Tumingin siya sa harap. Ang malambot niyang boses na iyon ay tila nakikipag-usap sa nakatatanda na hindi pa niya nakita noon. Hindi na tayo dapat umalis sa Black Mark City ng ganoon kaga. Dahil ang mga taong iyon mula sa 8 Gate ay nag-auction ng bagay na ito, sa palagay ko dapat ay nakilala na nila siya noon pa man. At sa tingin ko, hindi niya basta-basta hahayaan ang sino man na maghatid ng ganoong mahalagang bagay. Maaaring siya mismo ang naghatid nito. Hihihi. Paano kung mahanap talaga natin siya sa Black Mark City? Mahina na sinabi ni Yao Lao. Nasabi ko na ang kanyang talento sa pagpino ng gamot ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Pagkatapos ng maingat kong pag-aayos sa loob ng maraming taon, ang siya noon ay ang pinaka-nakakasilaw, pinakamaliwanag na bituin sa mundo ng alchemist sa Dao-Chi Continent. Ngayong lumipas ang napakaraming taon, natatakot ako na maging mas katangi-tangi siya kaysa sa dati. Higit pa rito, ako ngayon ay pinipigilan ng Hall of Souls at hindi ng ahas na magpakita ng walang ingat. Sa pamamagitan lamang ng iyong kasalukuyang lakas, tiyak na hindi ka katugma para sa kanya maging sa mga tuntunin ng pagpino ng gamot o pagsasanay ng Dao-Chi. Bagamat kalmado ang boses ni Yao Lao, nararamdaman pa rin ni Xiaoyan ang isang hibla ng galit na napakalalim na nakatago, dahil sa iisang katawan nila. Ang sinulid ng galit na iyon ay parang bulkang umuusad sa ilalim ng napakatigas na crust, na pinipigilan ng mahabang panahon, naghihintay sa araw kung kailan ito ganap na pumuputok. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Natahimik siya saglit bago niya inangat ang ulo para tingnan ang bughaw na langit. Ang kanyang boses ay biglang naging mas malumanay. Guro, hihijitin ko siya. Hindi alintana kung ito ay tungkol sa pagdadalisay ng gamot o lakas ng Dao-Chi ng isang tao. Pagkatapos nito, lilinisin ko ang bahay. Ipapaalam ko sa iyo na ang iyong mga mata ay hindi nagkamali sa pangalawang pagkakataon. Hihihi. Mabuti, mabuti. Naniniwala din ako, na ako, si Yao Chen, ang matandang mata kong ito ay hindi magkakamali sa pangalawang pagkakataon. Ang mahinang boses ni Xiaoyan ay biglang naging sanhi ng pagkaasim, kadalasang nauugnay sa pagpunit, na kumalat mula sa kaibuturan ng espiritu ni Yao Lao. Ang pagtataksil na dinanas niya noon ay talagang nagdulot sa kanya ng labis na trauma. Mapalad na hindi siya tunay na pinababa ng langit sa walang katapusang kadiliman at kawalan ng pag-asa. Pilit na pinunasan ng mga kamay ni Xiaoyan ang medyo namumula niyang ilong. Ibinuka niya ang kanyang bibig,
ngumiti ng matangkad at sinabing, mukhang oras na para magmadali sa Jianan Academy upang mabilis na mapataas ang aking lakas. Gayunpaman, dapat din akong maghanap ng oras para matutunan ang 3,000 lightning movement. Sa ganoong paraan, magagamit ko ito para tumakas kung makakatagpo ako ng sinumang malalakas na tao na hindi ko matatalo sa hinaharap. Ang 3,000 lightning movement ay isang D-class daw technique. Paano ito magiging napakadaling matutunan? Nakalimutan mo na ba ang hirap noong nagsasanay ka ng flame-splitting tsunami? Kung gusto mong matutunan ang 3,000 lightning movement, ang pagsisikap na kailangan mong ilagay sa panahong iyon ay hindi magiging mas kaunti. Pansamantalang isinantabi ni Yao Lao ang kanyang emosyon at ngumiti habang tumugon sa munting lalaking ito na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at inaasahan. Sa palagay mo, maliit lang ba ang hirap na dinanas ko nitong ilang taon? Ngumiti si Xiaoyan at sinabi. Marahan niyang kinuha ang mapa ng Black Corner region mula sa kanyang storage ring, ang ibinalik sa kanya ng Duoma sa Black Mark City. Pinagmasdan niya itong mabuti bago itago at ibinaling ang tingin sa direksyon sa hilaga. Nakangiting sinabi niya. Tara na, dapat na tayong magmadali sa loob ng 3 araw. Malamang na hindi papasok ang kakaibang Hall of Souls sa rehiyon sa loob ng Jianan Academy. Kung tutusin, hindi naman inutil ang mga matatandang iyon sa akademya na iyon. Gayunpaman, dapat mo ring kalimutan ang tungkol sa paghiram ng aking espiritual na lakas para manloko. Ang mga matatandang tao doon ay napakatalam. Napakadali para sa kanila na makakita ng bakas sa akin. Nakangiting nagsalita si Yao Lao. Hindi ba ako masyadong minamaliit ng guro? Bagamat paulit-ulit kong nagawang talunin ang mga taong napakalakas na hindi ko inaasahan na matutumbasan sa loob ng ilang taon dahil sa iyo, kailangan mo ba akong tulungang lumaban sa mga taong kasing edad ko? Napamulat si Xiaoyan nang marinig niya ito habang hinahampas niya ang kanyang mga labi at sumagot. Hihihi. Maaaring hindi ito magagarantiyahan. Bilang pinakamatandang akademya sa kontinente ng Daoqi, ang bilang ng mga henyo sa Jianan Academy ay hindi mabilang. Bukod dito, narinig ko na mayroong isang panloob na akademya sa loob ng akademya. Ang mga estudyante doon ay talagang mga napili mula sa 10,000. Kung ikaw, ang batang ito, ay ilalagay sa loob, natatakot akong magkaroon ng palabas doon. Kung ganoon, inaabangan ko ito. Nagkibit balikat si Xiaoyan. Bahagyang nanginig ang kanyang likod at ang purple cloud wings ay dahan-daang lumalawak mula sa kanyang mga balikat. Bahagya niyang tinapik ang mga ito at biglang umangat ang kanyang katawan bago lumingon sa himpapawid. Pagkatapos nito, sila ay humirit at siya ay lumipad patungo sa hilagang abot-tanaw. Habang nagmamadali si Xiaoyan sa paglalakbay sa pagkakataong ito, maingat siyang lumapag sa lupa kapag dumaraan siya sa mga lungsod na matataas ang populasyon, dahil natatakot siyang baka ang paggalaw ng purple cloud wings ay makaakit ng atensyon ng mga tao. Maliban doon, ginamit niya ang purple cloud wings para magmadali sa halos buong paglalakbay. Bagamat ang pagmamadali sa paglalakbay sa ganitong paraan ay naubos ang labis na dami ng Daoqi, hindi ito masyadong problema para kay Xiaoyan, na nagdala ng higit sa 10 bote ng energy recovery pills kasama niya. Mabilis na lumipas ang 3 araw habang mabilis na naglakbay si Xiaoyan nang walang tigil. Ang Jianan Academy sa mapa ay nagiging malapit na rin sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Sa bandang gabi ng 3 araw, si Xiaoyan, na ang buong mukha ay pagod, biglang naramdaman ang kanyang espiritu. Ito ay dahil biglang ibinuka ni Yao Lao ang kanyang bibig para magsalita. Bata, papalapit na tayo sa Jianan Academy. Bumaba. Walang sino man ang pinapayagang puwersahang lumipad sa loob ng 50 kilometro mula sa Jianan Academy. Kung hindi, aatake ka ng walang pag-aalinlangan. Nagmamadaling tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Ang bilis niyang lumipad ay nabawasan ng husto bago siya dahan-daang bumaba. Sa wakas, dama pa ang kanyang mga paa sa isang maliit na burol. Nakatayo siya sa taluktok ng burol habang ang kanyang tingin ay gumagala mula sa malayo at nagkataon na nakita niya ang isang halos hindi nakikitang maliit na bayan sa pagitan ng 2 marilag na malalaking bundok.
Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang maliit na bayan, wala na siyang pakialam sa kanyang katawan na nababalot ng alikabok. Siya ay mabilis na sumugod sa dalasdis ng burol at nakipagugnay sa dilaw na kalsadang iyon, na direktang patungo sa maliit na bayan. Napakaraming tao ang naglalakad sa dilaw na lupang kalsadang ito. Ang mga taong ito ay malinaw na nagmula sa Black Corner region. Gayunpaman, kung ano ang naging dahilan upang medyo namangha si Xiaoyan ay kahit na ang katawan ng mga taong ito ay may mabangis at brutal na aura, walang kahit katiting na pagpatay na layunin ang umaapaw sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang ganitong paraan nila, kung saan nakatago ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanilang mga puso, ay hindi lumilitaw na likas na uri. Sa halip, ito ay tila puwersahang ginawa. Sa makatuwid, ang mga ekspresyon ng mga dumadaan na ito ay talagang medyo kakaiba. Tila naramdaman ang nakapirming tingin ni Xiaoyan, na nasa gilid, ang mga taong ito ay tumingin din ng masama pabalik, dahilan para maramdaman ni Xiaoyan na medyo nakakatawa ito. Kung ito ay mangyayari sa Black Corner region, malamang na ang mga taong ito ay bumunot na ng kanilang mga kutsilyo at umatake. Mukhang totoo nga ang sinabi ng guro. Kahit sinong maglakad hanggang sa puntong ito ay dapat bawiin ang ugali nila sa loob ng Black Corner region. Na medyo malakas din ang Jianan Academy na talagang kayang sugpuin ang mga taong ito, na damailan ng dugo mula sa kanilang mga kutsilyo, hanggang sa maitanim sa kanila ang pagsunod. Nang makitang pilit na pinipigilan ng mga taong ito ang kanilang kabangisan at kalupitan, hindi napigilan ni Xiaoyan na iling ang kanyang ulo at tahimik na magsalita sa kanyang puso. Sinundan ni Xiaoyan ang dilaw na lupang pangunahing kalsadang ito na may malalagang berdeng puno sa magkabilang gilid habang dahan-dahan siyang lumalapit sa maliit na bayan. Ang magulong kapaligiran na iyon sa loob ng Black Corner region ay tunay at ganap na nakahiwalay. Pagkaraan ng 10 minuto, huminto si Xiaoyan sa pasukan ng maliit na bayan at inangat ang kanyang ulo para tingnan ang paalang na signboard sa gate ng bayan. Ang mga salita dito ay napakakaraniwan at napaka-Philistine. Kung ito ay ilagay sa Black Corner region, tiyak na masisira ito sa susunod na araw. Bayan ng Kapayapaan. Ito ang unang maliit na bayan na makikita kapag pumasok ang isa sa paligid ng Jianan Academy mula sa Black Corner region. Nakatayo si Xiaoyan sa pasukan ng maliit na bayan. Papasok na sana siya sa bayang ito nang bigla niyang naramdaman na biglang tumahimik ang mga boses sa paligid niya. Nang lumingon siya ng may pagtataka, napagtanto niya na ang mga mukha ng ilan sa mga tao sa kalsada, na nagmula sa Black Corner region ay naging malagim. Nanginginig ang kanilang mga bukong-bukong habang nakatingin sa isang malaking puno sa kaliwa, hindi kalayuan sa pasukan sa maliit na bayan. Ang malaking puno ay kulay itim na ang tuktok ng puno nito ay nakakalat sa lahat ng direksyon, na lumilitaw na nagpapakita ng kanyang mga kuko. Sa ilalim ng sikat ng papalubog na araw, nagbuga ito ng mahina at madilim na lamig. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa puno at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Nakita niyang may ilang bangkay sa pagitan ng mga sanga ng puno, na diretsyong nabutas at nakasabit dito. Umindayog sila nang umihip ang simoy ng hangin, naglalabas ng nakakatakot na langit-ngit. Ito ba ang tinatawag na Death Spirit Tree? Unti-unting gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Tahimik na tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Battle Through the Heavens. Kabanata 405. Jianan Academy Law Enforcement Unit. Ang siksik, madilim na aura na ibinubuga mula sa kakaibang Death Spirit Tree na iyon ay naging sanhi ng lahat, na huminto sa pasukan ng maliit na bayan, ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga buto. Sa Black Corner region, ang pangalan ng Death Spirit Tree ay halos umabot na sa isang yugto kung saan ang isang tao ay manginig sa takot sa marinig pa lamang ang pangalan nito. Marami sa mga tao, na nanirahan sa Black Corner region sa loob ng ilang taon, ay hindi makakalimutan ang nakamamatay at madugong labanan sa pagitan ng Black Corner region at Jianan Academy. Wala masyadong tao na talagang nagbigay pansin sa dahilan kung bakit nagsimula ang madugong labanan na iyon. Ang tanging alam ng mga tao ay pagkatapos ng madugong labanan na iyon, ang mga bangkay ng dalawang malalakas na dawang at isang dawang ay ibinitin sa Death Spirit Tree na ito na may hindi maihahambing na malupit na pamamaraan. Mula sa araw na iyon,
Ang lugar sa paligid ng Jianan Academy ay bumaba sa isang tahimik na rehiyon na hindi maihahambing sa labas ng mundo. Wala nang malalakas na tao mula sa Black Corner region na nangahas na magdala ng mukha na puno ng hangarin na pagpatay at pagsingil sa maliliit na bayang ito. Kahit na may ilang mga kaguluhan, ang mga taong sangkot dito ay magiging isang bangkay na nakalagay sa Death Spirit Tree sa loob ng isang oras. Sa mga taong ito, ang katanyagan ng Death Spirit Tree ay halos kumalat sa buong Black Corner region. Kaya't kahit ang mga demonyong taong iyon ay bihirang magkaroon ng lakas ng loob na pumasok sa lugar na ito, na parang paghuhukay ng sarili nilang libingan. Tumayo si Xiaoyan sa pasukan ng maliit na bayan at huminga ng malalim na hangin. Nawala ang lamig sa kanyang puso. Hindi niya pinansin ang mga taong iyon, na nag-aalangan at hindi nang ahas na pumasok sa bayan, at itinaas ang kanyang paa bago humakbang sa peace town na ito, na kumakatawan sa pasukan sa Jianan Academy. Sa sandaling ang mga yabag ni Xiaoyan ay tumuntong pa lamang sa peace town, naramdaman niya ang kakaibang pag-alon na dumaloy sa kanya. Hindi pinansin ang pag-alon na nagdadala ng lasa ng isang inspeksyon, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tiningnan ang kalye ng maliit na bayan. Napakaraming tao sa kalye, na may iba't ibang stall na nakalagay sa magkabilang gilid. Ang ilang mga bata ay nagbubulungan habang sila ay naglalaro ng magaspang at tumatawa. Ang matahimik na kapaligiran ng Harmonia ay masyadong marahas sa hitsura mula sa Black Corner region. Natural na natuklasan ng mga taong iyon sa kalye si Xiaoyan, na pumasok sa pasukan ng bayan. Kahit na ang kanilang mga mata ay may maingat na liwanag sa kanila, hindi sila nagkaroon ng labis na takot na reaksyon. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang kalye. Hahakbang na sana siya, nang biglang kumirot ang puso niya. Habang itinaas niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa mga bubong ng mga bahay sa bayan, nakita na lamang niya ang mahigit 10 anino na mabilis na nagmamadali patungo sa direksyon ng pasukan ng bayan na parang mga unggoy. Ilang sandali pa, mahigit 10 figure ng tao ang kumislap at lumitaw sa pangunahing pasukan ng maliit na bayan. Ang kanilang mga tingin ay dumaan kay Xiaoyan at sa iba pa. Kabilang sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na marahil ang pinuno, ay mahinang nagsabi. Ang sinumang gustong pumasok sa peace town ay kailangang magulat ng kanilang pagkakakilanlan, pangalan, at iba pa. Kung hindi, sila ay direktang mapapatalsik. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa 10 dagdag na figure ng tao. Napagtanto niya na maliban sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, na siyang pinuno, may mga lalaki at babae sa iba pang 10 kasama ang naruroon. Gayunpaman, lahat sila ay napakabata. Mula sa kanilang mga hitsura, sila ay lumilitaw na mga 22 o 23 taong gulang. Ang mga kabataang ito ay nakasuot ng parehong maputlang asol na damit. Bukod pa rito, nagsuot sila ng azuri-colored na badge sa dibdib ng kanilang mga damit. Sa loob ng badge ay may dagger na nahawahan ng ilang matingkad na pula, likidong dugo. Sa sandaling ito, ang 10 dagdag na kabataang ito ay gumagamit ng isang alerto at mahinang mapang-akit na tingin habang sila ay nakatitig kay Xiaoyan at sa iba pa. Bukod dito, pagkatapos mong maiulat ang iyong pangalan at pagkakakilanlan, ubusin mo ang gamot na ito. Ikinumpas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, at isang bote ng maputlang-pulang gamot na table tas ang lumitaw sa kanyang kamay. Maingat niyang sinulyapan ang lahat ng tao na kakadating lang mula sa Black Corner region na bahagyang nagbago ang mga ekspresyon habang malamig siyang nagsalita. Siniguro ko na hindi ito lason. Ito ay isang medicinal pill na pinino ng Alchemist Department sa akademya na nakakaramdam ng layuning pumatay. Ang pulang kinang mula sa loob ng inyong mga katawan ay susundan ng aming law enforcement unit at hahanapin kayong lahat kung paano nakikitungo ang aming Jianan Academy sa mga nagdadala ng mga gawin ng Black Corner region sa lugar na ito. Bago kayong lahat ay magplanong umalis sa maliit na bayan, maaari kayong pumunta sa gitna ng bayan para makuha ang antidote, gayunpaman, kapag ang enforcement ay nasa kamay na ninyo. Nang marinig nila ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang, hindi maiwasang magbago ang mga mukha ng mga tao sa pasukan ng bayan. Sa kanilang mga sensitibong nerbiyos mula sa madalas na pamumuhay sa gilid ng kutsilyo, paano naging posible para sa kanila na makalunok ng hindi kilalang tabletang panggamot?
hindi ba iyon katumbas ng paglalagay ng kanilang buhay sa kamay ng ibang tao? Gayunpaman, kung paanong hindi napigilan ng ilang masungit na tao ang gustong sumagot, ang 10 kasamang lalaki at babae sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na nagpakawalan ng isang nakakasikal na tunog. Pagkatapos ay iginuhit nila sa maayos na paraan ang mga mahabang espada na dala nila sa kanilang mga baywang. Si Dao Qi na may iba't ibang kulay ay lumabas mula sa loob ng kanilang mga katawan nang sa wakas ay itinutok nila ang dulo ng kanilang mga espada patungo sa pasukan ng bayan. Malinaw na nasa isip nila ang direktang pag-atake at pagpapaalis sa mga taong iyon, sakaling magkaroon ng anumang hindi pagkakasundo. Ang mga patakaran ng Peace Town ay palaging ganito. Kung ayaw mo, pagkatapos ay huwag kang pumasok. Kung hindi, kung ikaw ay papasok at lumabag sa mga patakaran, baka marami pang dekorasyon na nakabitin sa Death Spirit Tree. Inilahad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay habang nagsasalita ng walang pakialam. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang malakas na puwersa ang dahan-daang nagsimulang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Ang lakas ng taong ito ay dapat na higit sa 7-star na Dao Qi. Mahinang ungol ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malakas na puwersa na nagmumula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang makitang hindi huminahon ang kabilang partido, isang mabangis na hangin ang hindi sinasadyang tumama sa mga mukha ng mga tao sa pasukan ng bayan. Gayunpaman, nang ang sulok ng kanilang mga mata ay lumipad patungo sa Death Spirit Tree sa gilid, ang kanilang buong katawan ay nanginig habang sila ay nakaramdam ng lamig. Ang mabangis na aura na katatapos lang nilang timplahan ay agad na nawala. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at ilang mga tao, na ayaw pa ring lunukan ang tabletang panggamot, ay walang magawang umalis. Sa pag-alis ng mga taong iyon, ang mga natitira ay makapasok lamang sa kabila ng ayaw. Pagkatapos nito, naglakad sila patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at iniulat ang kanilang mga pangalan, kumuha ng maputlang-pulang tabletang panggamot at nilunok ito sa harap ng law enforcement unit. Bahagyang nabawasan ng kadiliman ang walang pakialam na ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki nang mapansin niya ang mga taong masunuring nilamon ang gamot na tableta. Gayunpaman, mukhang masama ang tingin niya sa lahat mula sa Black Corner region. Sa makatuwid, hindi siya nagpakita ng anumang magagandang ekspresyon mula simula hanggang wakas. Iyon. Kailangan bang kainin ng mga estudyante ng akademya ang bagay na ito? Biglang nagtanong ang isang binata sa harap ng nasa katanghaliang gulang ng nakaugalian ng huli na ibigay ang gamot na tableta sa una. Nang marinig nila ang mga salitang ito, ang mga nakapaligid na tao, pati na rin ang mahigit 10 miyembro ng law enforcement unit, ay ibinalik ang kanilang mga natulala na tingin. Habang pinagmamasdan niya ang maselang at gwapong mukha ng binata, nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na may pagdududa sa mukha. Sabi mo estudyante ka ng akademyang ito. Noon, pagkatapos kong makapasa sa student recruitment test, nagbakasyon ako sa loob ng ilang panahon. Kaya naman, ako lang ang makakarating. Nagkibit balikat si Xiaoyan, ngumiti at sumagot. Nadaanan mo ang Black Corner region ng mag-isa para makapunta dito. Agad namang nablangko ang nasa edad na lalaki nang marinig niya ito. Puno ng gulat ang mukha niya. Dapat malaman na kadalasan, ang mga bagong mag-aaral ng akademya ay sasamahan ng ilang tao na ipinadala ng akademya hanggang sa makarating sa labas ng Black Corner region. Pagkatapos ng lahat, ang isang grupo ng mga bagong mag-aaral, na kalalabas lang ng kanilang cottage, ay maaaring hindi na makalabas ng Great Plains ng Black Region bago sila matapos sa pamamagitan ng hindi mabilang na bilang ng mga nakatagong kutsilyo. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng magulong lugar ay kung saan ang mga tao ay kinakain gamit ang kanilang mga buto. Ngumiti lang si Xiaoyan at bahagyang tumanggo sa kanyang baba nang harapin ang kakaibang mga tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang 10 kasamang binata at babae sa likod. Nang makitang tumanggo si Xiaoyan, ang pagtataka sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging mas sagana. Nagtaas baba ang kanyang tingin kay Xiaoyan habang sinasabi niya. Iulat ang iyong pangalan, edad, at recruitment instructor. Xiaoyan, 18 taong gulang, recruitment instructor. Kinusat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang isipan ang mature na babae na kasengamo ng malambot na tubig noon.
Hindi niya maiwasang sabihin ng nakangiti. Instructor Rowling, 18 taong gulang. Naglakas loob kang tumawid sa Black Corner Region sa edad na 18 taong gulang pa lang. Bata, hindi alintana kung nagsasabi ka ng totoo, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sino mang may ganoong katapang. Ikinumpas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay. Tatalikod na sana siya at tuturuan ang mga tao na mag-imbestiga, nang biglang nagbago ang ekspresyon ng isang binata, na magkadikit ang mga kilay habang may pait na iniisip. Siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Xiaoyan. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang Xiaoyan na iyon mula sa Jiama Empire na nag-iwan ng 2 taong bakasyon sa isang pagkakataon. Ang hindi sinasadyang pag-iyak ng binata ay naging dahilan para maging blunt ka ang mga tao sa paligid. Kaagad, ang kanilang mga mukha ay napuno ng biglaang pagkakaunawa. Medyo kakaiba ang tingin nila kay Xiaoyan. Narinig na ng lahat ng tao sa akademya ang pangalan ng malatinik na estudyanteng ito na kumuha ng 2 taong bakasyon bago pa man siya pumasok sa akademya sa 1 taon na ito. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang pangalan ni Xiaoyan ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao sa Jianan Academy ay natural dahil nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Zun-Er. Xiaoyan. Yung brother Xiaoyan ng Junior Zun-Er. Matapos ang ilang mga kabataan ay natigilan sandali, biglang may karagdagang hindi kilalang kahulugan sa mga titig na ginamit nila upang tumingin kay Xiaoyan. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay isang bagay na nakita ni Xiaoyan sa mga mata niyang Master GLI pabalik sa Wotan City. Hihihi. Itong babaeng ito. Hindi pa nga ako nakarating sa akademya pero siya ang gumawa ng lahat ng hindi maipaliwanag na karibal sa pag-ibig para sa akin. Agad namang naaliw si Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang mga ekspresyon sa mga mata ng mga binata. Sa puso niya, hindi niya naramdamang tumawa o umiyak habang umiiling. Kung ang tinutukoy mo ay ang Xiaoyan mula sa Wotan City ng Jiama Empire, dapat ako iyon. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang mukha ay nagulat din nang magsalita ito ng nakangiti. Dapat ka munang sumama sa amin sa administrative office para suriin ang mga record. Kung totoo ang sinabi mo, hindi mo na kailangang kainin ang bagay na ito. O tama, tinatawag akong Wode at ako ang pinuno ng seksyon ng pangalawang seksyon ng Jianan Academy Law Enforcement Unit at isa ring Huang Class Instructor sa Academy. Nang banggitin ni Xiaoyan ang pangalang Wotan City, mas naniwala sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, para maging ligtas, kailangan pa rin niyang sundan siya ni Xiaoyan sa opisina ng administratibo ng akademya sa bayan. Instructor Wode. Sinalubong siya ni Xiaoyan. Matapos makitang tumango si Wode, sinundan siya ni Xiaoyan sa ilalim ng kakaibang mga tingin ng 10 dagdag na law enforcement personnel. Ha? Xiaoyan ba talaga ang lalaking iyon? Tinitigan ng law enforcement personnel ng 10 Plus Academy ang likod ni Xiaoyan habang sumusunod sila sa malayo, hindi malayo o malapit, sa likod ni Wode. Hindi nila maiwasang magsimulang makisali sa mga pribadong pag-uusap. Mukhang totoo nga. Mukhang hindi naman siya gaanong kagwapo. Bakit palagi siyang iniisip ni Junior Zun-Er? Diretsahan pa niyang tinanggihan ang panliligaw ng ulo namin dahil sa kanya. Hindi mo talaga dapat maliitin itong Xiaoyan. Ang makadaan sa Black Corner Region ng mag-isa at ligtas na makarating dito ay sapat na para ipaliwanag ang isang bagay. Kahit papaano, kung magkakaroon tayo ng maikling pamamalagi ng 10 araw hanggang kalahating buwan sa loob ng Black Corner Region, hindi ako nangangahas na magagarantiya na ligtas at maayos pa rin ang aking mga kamay at paa. Isang binata, na ang mukha ay ordinaryo, ay nakatitig sa likod ni Xiaoyan, pagkatapos ay sumulyap sa kanyang mga kasama habang mahina niyang sinabi. Ang ordinaryong binata na ito ay mukhang may magandang reputasyon sa law enforcement unit. Kaya naman, nang magulat ang iba pang mahigit 10 miyembro ng law enforcement unit nang marinig ang mga salitang ito sa kanya. Tahimik din silang tumango. Bilang unang maliit na bayan, na nakipag-ugnayan sa Black Corner Region, nakita nila ang marami sa mga baliw na iyon mula sa Black Corner Region araw-araw.